yung Kongreso, bigla nila ipinasa yung bola kay Presidente, si Presidente hindi ba alam kung anong gagawin. Siya lalabas na kontrabida yan pag binito niya yan. Pinupoliticize pilit, yung alam mo na, pag pinulitika mo yan, wala rhyme or reason kung minsan. Meron pa nga nagpapayag dyan 1,200 a day. Ano tawag mo ron? Alam na ba nila hindi mangyayari? Pero ang masama, kahit na hindi mangyayari, naririnig ng mga investors, natatakot na investors. Dito sa ASEAN, kulelat na nga tayo sa investment. Wala na pumapasok. Unahin ko lang muna itong naging datos po ng PSA patungkol po dito sa kanilang labor force survey na may nakita pong pagbaba. Usual na po ba yan, lalo na sa mga panahong ito po? Well, maraming problema at yung geopolitics is among others, yung sistema natin plus yung problema nga sa ginagawa ng US, ni Trump, sa tariff, nakaka-apekto sa supply chain. But more than that, yung topic natin, yan ang worry namin. Kasi dito pagtataas ng 200 peso salary wage, hindi nakikita ng iba ano implikasyon yan. Ang implikasyon yan talaga, 10% lang ng mga manggagawa na 52 billion ang apektado dyan, ang nakakatanggap dyan. Pero ito sektor ng agrikultura, for instance, wala na pa mga employers yan, pababa kita, pawala ang trabaho. Tapos yung investment nawawala, yung Fisher Fox, hindi na ba kasali riyan, yung mga market vendors, mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga small family business, 90% hindi makakatanggap yan. So, kung maganda sabihin, nako, masaya ang maliit na porsyento na manggagawa, dapat matakot yung malaking big majority ng At dapat, hindi naman kami dapat na nagsasalita na dapat yung mga apektado sa sektor, pero hindi sila organized. Pero dapat, yung Department of Agriculture, DTI, sila dapat ang magsalita dahil yung sektor nila tatamaan yan. Ang gagawin ng mga tataas na 10% na makikinabang, remember tataas yung presyo nila dahil para mahabol yung sweldo. Pagka hindi umubre yun, magbabawas ang tao. Tuloy-tuloy na naman ang pagbabawas ng tao. Tapos, dahil sa mga ganyang polisiya, nasa-turn off yung mga investors. Lalo na marami na nga tayo problema sa red tape, dyan sa yung mga iskandalo, dyan sa yung budget iskandalo, so kumalat sa buong mundo yan, nadagdagan pa ng mga kidnapping, dadagdagan pa kayo niya, bigla mo itataas yung sweldo, yung mga investor, pinakakulelat na tayo rin sa ASEAN. Samantalang ang minimum wage natin, pinakamataas na rin sa ASEAN, mula pa nung araw. Doon sa 10% naman na makikinabaw dyan, yung mga kumpanya yan, 90% dyan micro, 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. Pero karamihan sa manggagawa, nandun sa micro. Paano gagawin mo? Dali sabihin yung bawas lang sa kita ng kumpanya yan na hindi mapapansin yan dahil wala pa 2% yung medium tsaka large. Yun lang. At mataas na sweldo yan. Mataas na pati ng bonus yan. Kung magbigay 17-month bonus, pero nagbibigay pa na 18-month bonus. Pero yung micro, isang kahit sa tuka marami yan, kung minsan yung pasweldo lang linggo-linggo o sa buwan-buwan, hindi nila maabot. Dadagdagan mo pa ng ganyan. Magsasarahan ng marami na, lalo na namang mawawala ng trabaho. Ang gusto nga sana namin mangyari, sa investment, create na maraming trabaho, pati yung mga informal sector, like yung mga farmers, yung mga mapunta sa formal sector at maging empleyado. Sa nangyayari,
palayo na tayo ng palayo ron dahil sa totoo lang naman, hindi ko maintindihan at pinasa pa yan. Samantalang certify na kay Presidente nung bago mag-eleksyon yan, siguro, the President took the advice of his economic managers, nakasama rin sa Regional Wage Board, yung DENDA, DTI, tsaka DOLE, nandun yung representative na employees, representative ng workers. Nangyari, doon sa speech ng Labor Day, sinabi na niya na maliwanag, yan, dapat mag-convene na yung wage board at doon talakayin. Bigla na lang ipinasa nila yan. So, nangyari, pinasa nila yung bola kay Presidente niyan. So, si Presidente ba makikinig doon sa mga politiko o makikinig doon sa mga economic managers niya na taon-taon yan ang ginagawa. Yan ang problema. So, ako, tingin ko, kung hindi niya gagawin political yan, he will listen to the economic managers, malamang ibito yan. Opo, kumbaga sa kabuang mga manggagawa natin, formal at mga nasa informal sector, mas marami pa po yung mga tinatawag na informal workers po, seryo. 90%. Hindi tatanggap. Kaya pag sinabi, nako, maswerte manggagawa. Wala. Malungkot yung dapat yung 90%. Hindi lang nila alam na pagka nagtaasan ng presyo, sila na naman ang patay. Opo, at itong nasa 90% po na nasa informal sector, informal workers, ito po yung malimit na nasa laylayan na malimit na nagsasabing sila ay nakaranas ng pagkagutom, sila ay naghihirap na dapat yun ang dapat na matugunan ng gobyerno. Yes. But tinutugunan nila yung pinipilit kung hindi ilalabas sa pera, wala namang pera ang gobyerno pagtustos. Yung pinipilit na servisyo yung mga negosyo na kokonti lang naman yung nagbibenepisyo, mapipirwisyo yung buong bayan. Alam mo yung mga farmers natin, kaya nagkakawala, kaya umaalis halos wala naman 300 pesos a day ang kinikita niya Yung mga fisher folks. Pag kinaasan mo beso doon, dadami ba huli nila? Hindi. Yung mga tricycle na, drivers, daig na daig. Bakit hindi yun ang tulungan nila? Bakit yung mga may trabaho ang pinipilit na tulungan? Sa taon-taon naman, palayo ng palayo sa informal sector. Opo, Sir Sergio, itong mga datos po ba ninyo, naibahagi niyo po ba ito sa mga kinatawan sa 19th Congress sa pamamagitan ng public hearing dito sa kanilang panukalang batas na ipinasa sa huling pagbasa? Alam mo naman yan dahil datos naman ng gobyerno yan ng DOLE, tsaka ng tsaka pag nag-hearing, sinasabi naman. Pero meron ka naman nadinig na bubanggit sa kanila na hindi kasali yung informal sector dyan? Wala. Even nga yung mainstream media, hindi binabanggit yan Ang pinipilit pag-usapan, kaya ba o hindi yung mga magdaga, yung mga kumpanyang informal sector? Yun nga, sabi ko, even there, 90%, hindi kaya. Opo, so kumbaga nakikita nyo po ba na tila pampapogi lang ito? Kasi mayroon datos pala na ganito na dapat bigyan ng pansin pero parang isinasantabi po nila for the sake na popogi naman talaga sila pag sinabing, oy, nagpanukala kami ng dagdagan ng 200 piso pero meron palang mga usapin pa na dapat na ikonsidera. Kasi nga, pinupoliticize pilit, yung alam mo na, pag pinulitika mo yan, wala rhyme or reason kung minsan. Meron pa nga nagpapayad dyan 1,200 a day. Ano tawag mo ron? Alam na ba nila hindi mangyayari? Pero masama, kahit na hindi mangyayari, naririnig ng mga investors, natatakot na investors. Dito sa ASEAN, kulelat na nga tayo sa investment, wala na pumapasok. Sir, good evening. Si MJ po ito. Sir, di ba trabaho ito ng ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, itong pagtutok dito sa mga talaga yan. Ang nagtatag yan, Kongreso rin. Pero pagka meron mga political issue, lalo na pag malapit na eleksyon, nako, pataasan sila na itataas. Pero sir, ang solusyon dito yata mas maraming dole-out programs.
Gano'n nga, sabi, tutulungan daw yung mga kumpanyang mahihirap. 90% nga, mga 5 milyon yun. Ano gagawin? Bigyan mo lang ng 100 yung ano nun 200 niya. O, tulungan mo na lang ng lahat dahil di kaya ng maliit. Hindi 100 pesos a day. 5 milyon yun. 50 billion a day. O 1.5 billion a month. Saan kukunin ng gobyerno yun? Nakita mo naman ng COVID, ilang bilyon lang yung nilabas. 2 linggo lang, ubus na saan nila kukunin yung pantustos 20 pesos rice? Pagka, hindi naman makakatanggap yung marami ron. Dadami pa yung tatanggap ng 20 pesos rice. Hindi, ubus ang gobyerno na yan. Sir, ang pamamahala po sa isang bansa ay parang pamamahala rin po ng isang private o pribadong negosyo, kagaya po ng inyong pong sektor. Sir, sa inyong pong pananaw at sa inyong pong karanasan sa management, ang ating bang fiscal management po ay maayos? Well, yung economic management sa atin maayos naman Ang problema, pinapasukan nga ng Kongreso na po-politicize. Kung makikinig si Presidente sa economic managers, hindi mangyayari yan. Malamang ibito niya yan. Hindi ko alam kung ano political pressure Opo, at alam niyo naman na Sir Serge, na sa mga panahon ngayon, ang mga survey sa administrasyon ay pababa ng pababa dahil nga sa matinding issue ng mga politika sa Pilipinas. Baka marahil ito yung kanilang propaganda para naman ay makuha ang puso ng bayan. Okay. Sabi ko nga sa iyo, yung Kongreso, bigla nila pinasa yung bola kay Presidente. Si Presidente, hindi ba alam kung anong gagawin? Siya lalabas na kontrabida yan pag binito niya yan. Opo. Siguro sir, meron din namang panukala din sa side po ng Senado na ang sabi nga ni Senador Joel Villanueva, parang hindi na nga siya masyadong sang-ayon niya dito sa 200, pero meron sila doon na mas akma daw. Noong isang taon, sa Senado, ganyan din ang gusto gawin sa 100 Ganon din ang gawin ng Presidente, tinapos sa wage board. Hindi na tuloy. Ngayon, ganon din ang ginagawa ng Presidente. Maliwanag naman yung direksyon kung bakit parang ang nangyari, siya inipit ng Kongreso dahil may mga pangako siguro sila, pero sila mga kasunduan, hindi na malaman ang gagawin nila, tinapon yung bola kay Presidente. Opo, siguro sir, bilang panghuli na lang, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan kasi marami din sigurong may excite nito, pero ano yung mga disadvantages na dapat din nilang malaman sa pangkalahatan po? Nasa inyo po yung pagkakataon, sir? Dapat, malaman ng mga kababayan natin, kung sila makikinabang dyan, yung karamihan, dapat sila pagsalita na hindi nila nahahalata. Nag-survey pa ko noon na 70% yata ro yung pabor ng tumaas ang kita. Hindi naman, yung mga sumagot hindi naman tataas ang kita ng farmers hindi na alam kung yung tinatanong yung question. Opo. Sir Sergio, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Sir Serge. Maraming salamat sa inyo. Sige ng Sergio Ortiz Luis, Presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Mga kapartner,